Dito tayo mga kababayan muli sa mga magagandang balita at magagandang balita po. Galing yan siyempre sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag mga toxic na balita po, mga statement, galing po yan kay Inday, kay Digong at sa mga tropa niya. Yun ang sigurado mga kababayan. Adi po, ito yung nakaka-proud. PBBM puts Philippines on world stage as growth destination for investments, says World Economic Forum. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. President, kita ninyo mga kababayan, kung noong nakarang administrasyon po, ang Pilipinas nakilala sa buong mundo sa IGK. Masamang reputasyon po at palaway na leader. Ngayon po, kakaiba ang nangyayari sa ating bansa. Pero niya Mr. Maravillas, di ba may naglabas sa TikTok? Yung nag-interview sa ating Pangulong Bongbong Marcos na taga-ABC, si Ferguson. Iyon po yung mga international na dilawan. Gustong manira na naman po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pilit na binubuhay yung mga kwento po sa ill-gotten wealth. Yung mga walang kakwenta-kwentang bagay, dinesisyon na po ng mga dinesisyon na ng ating mga usgado. Yun pa rin yung kwento ninyo. Lahat kayo balubagi, sabi nga dito sa amin, lahat kayo paninirang puri lang para lang pag-usapan yung mga kwento ninyo. Hindi ninyo kami mapapaikot sa ganyan kasi alam namin yung katotohanan. At yung katotohanan po, lumabas na base sa mga desisyon ng husgado. Naging panalo po yung Marcos sa mga desisyon sa Sandigan Bayan. Di ba? Yun yung mga balita ng mga nakaraang buwan. Ito pa yung magandang balita po. Tingnan ninyo. Discover ASEAN. According to the Gross Domestic Product Estimates published by the IMF in January 2024, Indonesia remains at the top position as the largest economy in Southeast Asia with a total of 2,093.46 billion US dollars. While the Philippines ranks second, 698.51 billion US dollars na po tayo, displacing Thailand from the second position. Tinalo na po natin yung Thailand. Kita ninyo, Thailand, number 3, number 4 Vietnam, number 5 Singapore, number 6 na lang yung Malaysia. The rest, sumunod yung Myanmar, Cambodia, Brunei, Laos, Timor-Leste. Talaga niya Mr. Maravillas. Malayong malayo si Maudix. Malayong malayo po. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova po. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, yung Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po lang sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan.
Ito po, yung Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na niya, Mr. Maravillas. Kaya kailangan natin pong baguhin na yung ating konstitusyon para i-extend na natin. Nang simula ka na naman na niya, Mr. Maravillas, ng intriga. Pag hindi po sila umayos dyan sa Senado, naisip na naman po ng Congress ngayon na buhayin yung People's Initiative. Kasi ang bagal gumalaw po sa economic chatsa yung ating mga senador. Yun ang pinag-usapan ngayon, mga kababayan in Congress. Sabi ni Congresswoman Garin, Janet Garin po, naisip na nilang buhayin muli yung People's Initiative. Pag nabuhay po yung People's Initiative, tapos sila dyan sa Senado, mga kababayan. But anyway, balikan muna natin po itong mga magagandang balita kasi ito yung dapat na pinag-uusapan natin talaga. Hindi yung mga statements tulad ng mga payag po ni Inday. Lang di man natin po maiwasan na hindi ibalita. Pero hindi man yun po nakatulong sa mga ganyang kwento. Hindi man makatulong po sa kaunlaran ng ating bansa. Lahat lang yun mga kababayan pang sarili at yung iba pa paninira. Diba? So sabi rito po, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr.'s participation to the World Economic Forum in Switzerland in January last year created a lot of interest in and optimism in the Philippines, with numerous companies wanting to know more about its investment prospects. Sabi yan mga kababayan kahapon ng presidente ng World Economic Forum, si Berge Brenda. Kita ninyo mga kababayan, nakakatuwa kung noong panahon ang maririnig natin na reputasyon ng Pilipinas ay yung patayan dito, patayan doon. Ngayon po, nakikilala tayo sa buong mundo as investment haven po. At yung nakagawa niyan, mga kababayan, walang iba yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi dyan, there's a lot anya of optimism in the Philippines, but also around the Philippines globally. We had a dialogue there, and there it was very, very well received. And a lot of companies that are partners with the World Economic Forum said that they would like to have a round table to meet with the Filipino secretaries and also to meet with President Marcos. Borgi Brende, the World Economic Forum president, said in a press conference in Malacanang, galing mismo po sa bibig ng presidente ng World Economic Forum. Saan pa kayo niyan mga kababayan? Ay yung mga nagsasabing, sige lang ang waldas ng ating Pangulong Bongbong sa kakapasyal-pasyal. Mga ignorante yon mga kababayan. Naninira lang po. Gustong siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi po, nalampasan na po sila. Yan mga kababayan ang maliwanag pa sa sikat ng araw na katotohanan. Nalampasan po sila. Milya-milya in just 2 years. Lalo na po yung past administration. Malayong malayo po. Kahit nga po sa war on drugs, bloodless po yung war on drugs ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi dito po, go a little bit deeper on the reforms in outlook for the Philippines. And since then, in 1.5 years' time, the economy here has really showed how resilient it is. Sabi po niya, the Philippines is now the fastest growing economy in the region with increased investments in foreign direct investments or FDIs coming in. Even its FDI level is relatively lower than some of its surrounding countries. According to Brende, the Philippines could remain bullish
if it continues its current policy reforms, upgrade infrastructure, as well as invest in renewables in other areas. So sabi niya, I think anya that this can be in the coming decade. 2 trillion US dollars economy if there are foreign investments in education, infrastructure, and also able to draw on the great competence of the people of the Philippines. He said, voicing optimism for the country. Yan ang rason po mga kababayan kung bakit yung ating Pangulong Bongbong Marcos talagang pinupos niya po yung economic tsatsa. Iyang bagal po na gumalaw yung Senado, yung Kongreso po. Tapos agad, wrap up na po sila at mangyayari po ang tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating ekonomiya as stated by the World Economic Forum in the coming decade pag na-sustain daw natin yung ating economic policy. So importante po na ang susunod na leader po, ang mindset mga kababayan, tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At alam na ninyo po kung sino ang may katulad na mindset ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alangan man po si Inday. Klarado yon, di ba? Talaga niya, Mr. Maravillas. Malayo na si Inday. Basbasan. Malayong malayo po. Si Inday po, lumileni na. Inakinggan po ko po yung video statement niya. Yung latest po. Pag pumikit ka, yung yung kanyang mga sinasabi, parang si Lenny lang yung may gawa. Ganon mga kababayan si Inday. So sabi niya mga kababayan, the youth anya is considerable. There are also opportunities when it comes to the knowledge-based economy because it is a big change. It is a paradigm change we face right now. Productivity can be increased by 30% in the coming decade. So if we want to see a continued economic growth, you have to be part of the intelligence economy. Para maging parte ka ng intelligence economy, kailangang intelihente po na tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang susunod na Pangulo, di ba po? Na pag in-interview po ng isang foreign reporter at saka kausap ng mga world leaders, hindi ka po mapapahiya, boss sa mga head of state, tapos po, tulad nitong sa World Economic Forum, at ang nakikita natin dyan si Martin, highly educated po, mature, at wala pong tantrums. Hindi childish, walang tantrums, hindi palaaway. At malawak po yung experience, trained ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa ganyang pag-iikot, mga kababayan, kilala na siya. Kasi laging kasama ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pag-iikot sa buong mundo para i-promote ang ating bansa as an investment destination. Kaya tuwang-tuwa po yung World Economic Forum. Pero si Inday po, saan tayo po pulutin po, mga kababayan? Magiging backward po tayo pag may Duterte pa pong uupo. Tama po mga kababayan? Ang pag-mayor lang talaga niya yung mga kakayahan ng mga Duterte, Mr. Maravillas. Sinabi niyo pa. Yan ang mga reactions po kasi na nababasa ko sa mga videos natin. Talagaan niyang pang-mayor lang niya si Digong, pati si Inday. Bumalik na lang sila sa Davao. So sabi rito po mga kababayan, the high optimism for the Philippines stem from its stable and sound fiscal policy and also from a keen interest of President Marcos in his cabinet to get rid of red tape and to create the right investment for the future growth. Malawak kasi po yung pagkaunawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Inday po, hindi nga maayos yung DepEd. Pag may mga meetings and press conference po, ang itinuturo, pati sa pag-defend ng budget po, ang pinagpapasalita, yung kanyang mga undersecretaries, tinuturo lagi. Itanong mo niya. Hindi kayang magpaliwanag
ni Inday, sa DepEd lang po yon. Ipagdating na po sa mga negosyo, sa investments po, sa foreign policy. Paano na lang, mga kababayan? Kaya nga po, nung presidential vice presidential elections, talagang hindi mag-attend siya, no? Ng presidential debate, si Inday. At tingnan ninyo, laging nagbabasa ng script. Sabay sabing, syukran. Galit na naman yan, Mr. Maravillas. Yung mga minions ni Inday. Dati man pong galit. So sabi rito, despite some geopolitical challenges in the region anya, there is also an opportunity for the Philippines to get increased investments, especially in the manufacturing area, particularly amid the diversification of the supply chain. Growth could also be sustained through upgrades in infrastructure as well as investments in renewables, with the price of renewables drastically falling compared to the prices 10 years ago, sabi po ni Borgie Brende. I think anya, this economy is going to grow also in the years to come. It is now, together with Vietnam, is the fastest growing economy in the region. And we think that this will continue and also will lead to more prosperity, sabi po ng World Economic Forum President. Di ba po, mga kababayan, nakakatuwa? Yan po si World Economic Forum, si Brende. Sabi dito sa balita, PBBM, focus now on attracting more investments, reskilling and upskilling of Filipino workers in adoption of new technologies to sustain countries' strong economic growth. Sabi ng ating napakagaling na Pangulo. We now move on with the initiative that we would like to introduce. And those are what I spoke of in my speech, the investment that come from private partners. But government-to-government investments are also something that we are hoping to increase. At itong mga investment must also be directed properly. They cannot be just investments that are perhaps very profitable but do not really help the economy grow. So, it is still the main aim. I think we have grown that idea that we grow the economy out of the doldrums of the post-pandemic situation. Iba talaga po yung nakakaintindi sa ekonomiya at marunong po sa negosyo. Yan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sila mismo may mga negosyo eh. Kaya naintindihan niya ang takbo ng negosyo at ng ekonomiya. Ganon din po si Martin. Yung mga Duterte po, lahat lang politika at yabang ang maririnig mo. Sige lang ang yabang. Kaya walang narating po yung ating bansa na maganda. Tama po mga kababayan. So sabi ng ating Pangulo, this continuous training and upskilling of our workers is conducted not only so that they are able to work in the areas that are important in the new economy. And also we have a very significant part of our economy is dependent on our overseas workers. The Filipino workforce, according to the President, has to acquire specialized skills for them to be able to compete properly in the international labor market and to put them in the position wherever they see opportunities. The Philippines hosted the two-day 23rd World Economic Forum on East Asia with discussion centering on the promise and potential of the country as the strongest performing Southeast Asian economy in 2024. Di ba mga kababayan, napakaganda? Si Inday po, marinig mo po, reklamo. Mukhang bibig noon, confidential funds, tambalos-los. Yung mga negatibo po, ang laman ng bibig. Ngayon naman po, hindi mapakali sa kakadipensa kay Kibuloy. Lahat lang pang sarili po. Mas concerned siya
pati yung mga kaalyado niyang senador, lalo na si Bato, nag-volunteer pang magwardya kay Kibuloy. Kung halimbawa niya magdesisyon itong mag-attend ng hearing ng Senado. Ito po, si Bato. Kung gusto niya anya ako na mag-security sa kanya, kahit na one-man security ako, arangin ko lahat ng may threat sa buhay niya. Mag-volunteer ako, mag-security sa kanya kung nanaisin niyang humarap sa Senado. Mas maganda sana. At the end of the day, the decision is coming from him and him alone. Ganon sila mga kababayan. Wala man lang marinig galing sa kanilang bibig na kaya nilang willing sila na proteksyonan yung mga alleged victims na walang kalaban-laban ng mga minor de edad dati na kababaihan na sexual abuse po ni Pacquiao based mga kababayan sa mga reklamo sa Senado. Kita ninyo? O ngayon, ito yung sinabi ni Iloilo Congresswoman Janet Garin, comparison ng administration ni Digong sa kanyang ating Pangulong Bongbong Marcos sa war on drugs. Published by press con ito ng Congress. Regular press con po sila. Published by Manila Bulletin. Pakinggan natin mga kababayan yung sinasabi ni Garin kung ano yung pagkakaiba ng past administration sa administration po ni President Bongbong Marcos. PBBM for the bloodless campaign on implementing laws. While the former president probably had his goals, no, yung kanyang hinaing at yung kanya namang intensyon ay mabuti, the problem with seeing children or teenager or people being killed right and left, yung mga nakabalot ng mga tape, medyo masamang picture kasi siya na ipinakita sa Pilipinas. So while the intention of the former president is to curb drug abuse, makikita mo kasi medyo maliliit yung mga natamaan. At ang pinakamasakit dito, ako nanay rin, so we all have children. Alam naman natin that when that happens, when you tolerate that kind of act, dalawa ang pwedeng mangyari. Impunity, yung mga nasa baba o yung mga implementors ay pwedeng umabuso. At kapag ikaw ay medyo out of school or medyo nagkukonting bulakbol, pwede kang pag-initan sa baba. So you become a diversion of those who have impunity at ang nagiging kawawa doon, yung mga tao sa baba. So we congratulate the current administration in its bloodless campaign. But of course, we also have to make sure that rules and laws are implemented. Kasi minsan, kung puro tayo patayan, tinatanggalan mo ng karapatan na magkaroon ng boses ang maliliit na tao. And this is very hurtful to parents like us. Kita ninyo yung pagkakaiba po? So napakaganda ng pakikipaglaban po ng ating present administration sa droga po. Bloodless siya, pero very effective siya mga kababayan. Tama ba? Iporing-poring nga po ngayon sa international community. At ngayon sikat tayo as investment, best investment destination. Sabi mismo ng World Economic Forum. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.